Sumulat ng isang taus-pusong love letter para sa taong mahal mo at ipadala ito sa Energy FM via email or Facebook. From February 5 to 12, magbabasa at mamimili si DJ Lindsay ng pinakamagandang liham para sa kanilang minamahal. At pagdating ng February 13, the best letter will be read on air at mananalo ng napakagandang bouquet. Mula sa Energy FM, pakinggan si DJ Lindsay sa Lihim ng Liham para sa buong detalye. Lihim, bulaklak, mwah. Wag mo sabihin radyo. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, miss! Gabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Sa magandang umaga Metro and Mega Manila. Hello. February 4 na nakakaloka to the highest level. Miyerkules na po, midweek. Nakakaloka. Ilang araw na lang, weekend na naman. Ganon yun, diba? Konti na lang at makakapagpahinga ka na din ulit. Kasi simula lang ng taon, di ba? Parang pagod na pagod ka kaagad. Nakakaloka kayo. Good morning. At syempre sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating YouTube channel sa Energy FM 1067. Hello Philippines and hello world sa mga kayong parte ng Pilipinas at ang mundo. Hello po, maayong buntag. Diba? Kamusta naman ang inyong Miyerkules? Diba? Pero bago ang lahat, hindi ba? Syempre sa mga kabubukas pa lamang na kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora. Ayan, eto na ang Baklita sa Woo! At syempre, chikang talagang bonggang-bong. Grabe naman si Daryl. Talaga nga naman, ang aga. Diba? Happy hump. Anong happy hump? Nakakaloka. Good morning sa inyo. At syempre sa mga gusto pa rin magpadala ng kanilang mga mensahe via our text line, ha? Ayan. Ng bonggang-bongga. Pwede mo kaming i-message sa mga numerong 0945-367-8792 para maipati nyo naman ang inyong mga pagbate sa inyong mga kasamahan. Baka may mga nagba-birthday ngayon. Happy birthday po sa inyong lahat sa mga nagsa-celebrate na kanilang mga birthday today. Nakakaloka, di ba? Kung napapansin nyo, hindi ma-oily ang face ko. Epekto na po yan ng micro diamond na ginawa sa akin ng Envy Skin Beauty and Wellness Center. First session pa lang yan. Antayin nyo maging kamukha ko si Ann Curtis. Ann Curtis! Siyempre gusto natin masalamatan, of course, ayan ang staff ng E.O. Robinson's Magnolia. Ayan. Thank you po so much sa pag-aasikaso niyo po sa akin dahil ako po ay nagpapalit na naman ng grado. Ang maganda lang sa E.O., alam mo kung pag doon ka pala nagpapagawa, may record sila na meron. Kumbaga kung yung previous mo, hawak nila yon. So nalalaman nila kapag yung grado mo ay tumataas na o hindi, 'di ba? Kaya mas napapadali ang buhay, 'di ba? Thank you so much E.O. Robinson's Magnolia. 'Di ba? Thank you so much. At syempre mga panggaya, ito na ang ating chikang malala para sa ating first Baklitest. Naku, ito na nga, mainit ang pinag-uusapan ngayon at may trending nga. Itong si Vice Ganda na naman. Ba't ba lagi nakatuon lagi kay Meme, diba? Parang wala rin siyang ginawang tama, wala rin siyang ginawang mali. Diba? Walang tama at mali. Lahat may pagpuna, diba? Na nakakaloka. Diba? Yun nga, as in nakakaloka dahil nga last Monday sa episode ng Laro Pi kung saan nandun nga guest nila si David Licauco. Mainit ang pinag-uusapan ngayon ng social media ang pagkalampag ng mga netizen hindi lang sa MTRCB kung hindi sa ating gobyerno na din, diba? Dahil nga sa pagbibiro ni Meme Vice Ganda doon sa mga kahon na nasa loob ng studio na parang sinabi nga niya na tipong
ang laman ng tatlong kahon parang may nag-iwan ng bomba. Ganun ba yun? O, diba? Alam naman natin, diba, nasa batas yan na as per, ayan, Presidential Decree number 1727, ipinagbabawal ang pagkakalat ng anumang banta ng bomba o explosive, lalo na ang magbiro hinggil dito. O, di ba? Alam lahat ng mga bumabiyahe yan. Dahil, di ba, naging issue ito sa mga airport. Di ba yung mga ganyan na ano pong laman ng bag na pag nagbiro ka nga na may bomba, biglang, alam mo yun, dadamputin ka na kaagad doon. Pero yun na nga, ang pagkalampag ng mga netizen sa MTRCB ay para bang, alam mo yun, teka sandali, tama ba ito na joke? Although humingi naman ng paumanhin bago matapos ang segment, si Meme Vice Ganda patungkol sa kanyang naging biro, pero yun nga ang sinasabi ng mga tao. So, parang, okay, papalampasin na natin itong ganito. Kasi nga, di ba, batas na ito eh. At as per our research, di ba, salamat kay Maku, di ba, ang sino mang lalabaga sa ganitong klaseng, alam mo yon, ordinansa or presidential decree na ito, kasi naisa batas na ito eh, di ba? Ang sino mang lalabag dito ay maaring patawan ng 5 taong pagkakakulong at multa na aabot sa 40,000 pesos. Oh my gosh! So siguro serious offense ito. OMG! Diba? Pero totoo nga naman din yun. Although hindi naman, pinanood ko rin po kasi yung buong segment ng Laro-Laro Pick, diba? Kumbaga parang hindi naman nagkaroon ng pagpapanik nung nagbiro, diba? Kumbaga parang it's a normal thing there. Pero kasi sinasabi ng ilang mga netizen, teka lang po naibatas na kasi yan, naisabatas na para bang teka sandali, ba't diba, kahit biro o hindi, yan nga yung sinasabi eh. Diba, na mag-iingat sana sa mga binibitawang salita, lalo pat kung ito ay meron ng kaakibat na batas na naipasa na at ongoing na nakakaloka. Depensa naman ang ilan sa mga taga-suporta ni Meme Vice, hindi ba? Parang, ba't gagawin nating big deal porket si Vice Ganda ang nagbitaw? Diba, ng joke na yon. Paano kung yung iba nagbitaw din ng joke, diba? Seryosohin ba? Papansinin ba? Diba? Lagi na lang ba si Meme Vice ang laging tampok sa ganyan, diba? Lahat na lang nasasabihin niya, kung hindi parinig, may patama, may paganito. Dami yung ano! Ba't nagigigil ka bakla? Diba? Pero yun na nga, parang sinasabi kasi ng ilang mga netizen na, alam mo yun, kinakalampag na naman ang MTRCB patungkol dito. Bagamat humingi ng paumanhin ay tatanggapin nga ba ng naturang ahensya ang paumanhin na ginawa na ito? Lalo pat meron ng batas na umiiral na Presidential Decree, number 1727 na mahigpit na pinagbabawal ang pagbibiro sa anumang publiko. Kasi ito national TV pa, diba? Na nakakaloka. Sabi naman ni Rodel Rico, nakasilip na naman ang mga bashers ni Meme Vice. Hello, nagsorry na, okay kagad. O, diba? Nagsorry naman. Pero alam mo yun, siguro sa mga ganito, hindi natin alam, hindi na rin natin pwedeng pangunahan. Lalo pat kung ganito may batas. Kung ito may papansinin ng ating gobyerno, lalo pat, syempre, ulitin ko may batas po patungkol dito. Lalo pat publicly on national TV, ito naging joke. Kung magiging big deal ba, papansinin ba ng MTRCB? Well, malalaman natin yan sa mga susunod na araw dahil tayo ay makikipag-ugnayan sa MTRCB kung meron na nga silang natanggap patungkol dito. Hindi ba? Delicads pala ngayon si Meme at ang It's Showtime. Mukhang masususpindi na naman yata. Wag naman sana. Pero kasi alam mo, inako naman kaagad yung pagsusorry eh. Pero syempre, sabi nga nung ilang mga netizens, nako, mayroon na namang topic sila nanay. Charo. May topic na naman sila nanay. May pang ano naman, may pang content na naman sila. Oo. Sabi ni Jeff Oliveros, mali naman talaga si Meme doon. Pero sana itinawid na lang nila yung joke. Joke pa naman ng kahon ay sumasayaw ang babaeng burles bomba nga. Ano burles bomba? Naka-costume, Jeff. Pero yun na nga, di ba? Kasi kung bakit nga ba ito na isa batas? Dahil nga diba dati,
kung ating matatandaan, nagkaroon ng issue ito sa mga airports, 'di ba? Na yung biglang may nagiiwan ng bag tapos biglang may mga ganon. Kung kaya't isinulong ito ng ilang mambabatas na maisabatas nga na lalo sa airport, 'di ba? Malaki ang signage doon at paalala patungkol dito sa batas na ito, 'di ba? Na bawal kang magbiro kahit pa sabihin mo joke, 'di ba? Daanin mo sa joke, 'di ba? Sasabihin mo doon sa mismong counter nung ano. Siyempre tinatanong ka usually pag may dala kang bagahe at tatanungin ka, ano pong laman nito? O, di ba? Ako sinasabi ko, danggit. Danggit, daing, ganon. Di ba? Hindi mo sasabihin na bumba. Oo. Kasi kung bumba yun, lahat sila magtitinginan sa akin. At kakanta ako ng Pearly Shell. Pero grabe kung siseryosohin nga ito at talaga nga naman total patola naman yung gobyerno natin, 'di ba? Malamang, 'di ba? Isa na naman ito para makalihis na naman sa topic, 'di ba? Pero grabe ang sino mang lalabag nito, yung pala yung parusa, 5 taong pagkakakulong at multa na aabot sa 40,000 pesos. OMG. 'Di ba? Nakakatakot naman 'yon. Tama. Pag-uusapan naman nila 'yan. Nakahanap na naman ng butas. Diba? Nag-sorry naman kaagad Kumbaga, at least nandoon. Kaya lang, yun nga yung sinasabi ng mga tao. Sana right there and then, may nag-call ng attention nila na it is not, diba, binawi agad. Kaya lang kasi, bago mag-commercial break, doon pa lang nasabi na bawal Diba? Yun nga yung sinasabi sa batas, ignorance of the law excuses no one. Diba? Na, ay, hindi ko alam. Diba? Hindi mo pa pwedeng sabihin ganun na hindi ko po alam na bawal pala, hindi pwedeng ganito. Diba? Kaya nga, lahat ng mga, alam mo yun, sasabihin natin, kahit na online, diba? Lalo pat ngayon, diba? Pinaalalahan na ng lahat na may cybercrime law na ipasa at talagang tumatakbo na. Hindi naman ano, fun run? Ganon, tumatakbo. Hindi. Pinapatupad. Anong pagtakbo? Bakla ka. Diba? Bawal pala ang bomba joke, ang Bombay. Hoy, grabe ka. Hayaan na natin yon. Nagpapa 5-6 ang pinatitigil na kung magmumor, masama rin ba yun? Grabe ka naman. Ba naman nagpunta tayo sa Bombay, Daryl? Diba? Walang ganon. Sabi ni Ronelio Melendez, paldo na naman si Nana. Knowing bias ang contents nila. Hindi, pero totoo naman, 'di ba? Sana man lang, 'di ba, na kasi inako naman kaagad yung responsibilidad na pagkakamali na humingi kaagad ng paumanhin patungkol sa naging joke. Pero sabi nga ng ilang mga netizen, sana nga right there and then kinorek agad para kung paano may mga staff, 'di ba, na alam kaagad nila yon yung mga jokes na ganyan. At lalo pat ng may batas. 'Di ba? Nasabihan kaagad at itinaas kaagad sana kung ano mang placard o kaya idiot board, 'di ba, na alam mo 'yun, bawal po alam mo 'yun, kasi mababasa naman kaagad nila 'yun 'di ba? Although, sabihin na nga natin, pero bago kasi matapos yung segment, nag-sorry na, 'di ba? So gagawin ba nating big deal? 'Di ba? Kaya lang sasabihin naman ng iba, pag pinalampas yan, bakit yung ibang mga nag-joke lang sa airport, mga ordinaryong tao, dinakip agad. Yung mga ganon. 'Di ba? Lagi nating tandaan sa gobyerno. OMG! Grabe ka, Rodel Rico. Totoo naman daw yan. Sabi nilang, utot na lang daw ang hindi pwedeng lagyan ng batas. Huwag ka nga ganyan, baka maisipan ni lagyan ng bat yan. Eme! At least yun, eme. Eme, bakla, diba? Pero yun na nga, mag-iingat lang siguro tayo sa mga ganyang mga bagay, mga sensitibong bagay. Lalo pat ito ay, alam mo yun, ay sa batas na. Pero kung ano man ang mangyayari patungkol dito, kung magiging big issue ba ito, malamang magiging big issue dahil maraming galit kay Meme, diba? Maraming, alam mo yun, katulad niya, kinakalampag agad ang MTRCB. Agad-agad. Humingi naman ng tawad, hindi ba pwede munang, alam mo yun, magkaroon muna sila ng pagmi-meeting about it, diba? Sabi niya, baka dahil sa issue na to, papatawan na din ng VAT ang joke. Di natin alam. Malay mo naman ang pag-joke, diba?
Pero yun na nga, kumbaga parang ngayon, mainit lang na pinag-uusapan ngayon at may trending ngayon all over social media. Ang usapin na ito sa pagbibiro lang ni Meme Vice na may, alam mo yun, may naglagay ng, alam mo yung kahon na anong laman niya na baka bomba yan o diba yung mga ganyan na. Kahit masabihin mo simpleng biro yon, pero yun nga, gaya ng sinabi nga natin, may batas kasi pala na nagbabawal na gawing biro ang tungkol sa pagkakalat ng anumang banta ng bomba o explosive, lalo na magbiro hinggil dito. OMG! Well, papakatutukan natin pa rin yan sa mga susunod na araw at aalamin pa rin natin kung ano nga ba ang magiging alam mo yun, reaksyon ng MTRCB patungkol dito sa usaping ito. Ating tututukan yan dito sa Baklitas. Well, in the meantime, mga pangga, ako po muli sa Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora. Eto pa rin ang Baklitas sa Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.